Ang nakaraan, nagpatuloy ang ating bida sa pakikipaglaban nito sa mga orc, at dito ay bigla niyang inawit ang kanta ng pakikipaglaban na Hymn of Revenge, dahil hindi ito nagawang tapusin ng kanyang dating kaibigan na gumamit sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, nagawang makumpleto ni Adrian ang awitin, at nag-level up ang kanyang pamamaraan sa bagong antas. Ika-26 na kabanata, dahil sa tagumpay na nakamit ng pangkat ng ating bida, dito ay talagang buong sayang itinataas ang bandila ng mga napatay nilang kalaban. Kaya lang ang isang ito ay mukhang may sama ng loob sa kanyang gagawin ngayon. Humarap ito kay Adrian, na ang mukha ay parang naiinis, sabi naman ng ating bida, "Ano iyon? Bakit? Anong problema?" Tanong nito. "Pakiusap kunin mo ito," sabi ni Vincent nang iabot nito ang bandila sa ating bida, na nagtaka naman si Adrian kung anong tumatakbo sa utak nitong si Vincent. Sabi ni Vincent, ang mandirigmang lumaban ng pinakamatapang ang may karapatang kunin ang bandila ng kalaban, paliwanag nito sa ating bida, na ang mga sundalo sa paligid ay nag-aantay sa gagawin ni Adrian, ganito ang ginagawa dahil ito ang tradisyon sa loob ng digmaan. Ang pagkuha ng bandila ng kalaban ay nangangahulugan na isang tropeyo na dapat lang igawad sa karapat-dapat na kumuha nito, na itong ating bida naman ay hindi maintindihan kung ano ba ang gagawin niya. Matapos pa noon, ang isang ito ay naglinas-linas ng kanyang lalamunan, na may gusto pa itong sabihin sa ating bida na bumubuelo lang ngayon. At para kumpirmahin at ipaalam sa lahat ang karapat dapat magtaas ng bandila, sabi ni Vincent, "Kamahalan, ang dapat pong magtaas ng bagay na iyan ay walang iba kundi kayo, kamahalan." Dito na unti-unting naging malinaw kay Adrian ang sinasabi ni Vincent. Agad namang lumapit si Arwen papunta sa likuran ng ating bida, "Kamahalan." Tawag nito kay Adrian na agad rin namang lumingon ito sa dalaga. Isang magandang ngiti ang pinakita nito kay Adrian, at ang sabi, "Ako po'y nagpapakita ng paggalang sa iyo, kamahalan, sa iyong katapangang ipinakita sa digma ang ating kinaharap." Hindi lamang iyon, pagkatapos ng litanya ni Arwen, agad yumuko sila Vincent at ang mga tauhan nito, ganun rin ang mga sundalo na kasama ni Adrian, nagpikito ng paggalang sa pangunguna ni Adrian sa digmaan. At isang hindi maipaliwanag na tuwa ang naramdaman ng ating bida ngayon, nakatingin pa ito ng masaya sa bandilang hawak-hawak niya, dahil ngayon lang niya naranasan ang ganitong tagumpay, dahil dati siya lamang ay ginagamit ng mga bayani, pero ngayon, siya na mismo ang lumalaban. At may sumigaw pa ng malakas, na ang sabi, "Ang hina ng pagpuri ninyo, sabihin ninyo ng malakas," na nagulat si Adrian. Na ngayon nga ay talagang ubod lakas, at tuloy-tuloy ang papuri ng mga kasamahan ni Adrian ngayon sa kanya, dahil sa tagumpay na nakamit nila ngayon sa pangunguna ng ating bida. Dahil sa mga kaganapang ito, talagang parang sasabog na sa tuwa itong ating bida, hindi talaga niya moari ang kakaibang saya, na ganito pala ang tagumpay sa oras na magwagi sa anumang labanan o digmaan. At ayun na nga, sumigaw ng ubod lakas si Adrian, at nagsabi, "Tayo ay nagtagumpay," sigaw nito, na ang lakas ay sapat para marinig ng lahat ng naririto sa lugar na ito, isang sigaw na talagang nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga kasamahan. Dahil doon, sumunod na ring nagsigawan sa tuwa ang mga ito, "Nanalo tayo! Nanalo tayo! Napakahusay ng prinsipe, para sa prinsipe, tagumpay ang kamahalan." At patuloy pang itinaas ni Adrian ang bandila, na puno ng kagalakan, at saya, na pinapakita kung gaano sila kalakas. Sabi pa ng mga tauhan nito, "Welcome kamahalan sa Winter Castle," sabi ng mga ito, dahil ganito magbunyi ang mga taga-Winter Castle. Tagumpay, papuri, at karangalan, ang lahat ng ito ay nasa kamay ngayon ng ating bida sa nagtapos na labanan, kaya ganito na lamang ang tuwa nitong si Adrian, mukhang hindi pa ata makakatulog ang isang ito sa saya. Ayun na nga, hindi talaga tumigil sa kasisigaw ang isang ito, sabi niya, "Ako ang may-ari ng bandilang ito. Tama, ako ang pinakamalakas." Sigaw nito na parabang nababaliw na, si Vincent naman ay gusto nang bawiin kay Adrian ang bandila, para lang tumigil ang ating bida. Biglang nagsalita si Vincent, 16, sambit nito, na agad namang natigilan ang ating bida sa sinabi ni Vincent, na hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng 16. Dito ay walang kayabang-yabang na nagyabang itong si Vincent para lang tumigil si Adrian. Sabi nito, "Ako rin ay may mga bandila ng mga orc, at 16 na lahat iyon, tuwang-tuwa ka na, isa pa lang yan," sabi nito sa ating bida.
Agad namang ninas itong si Adrian dahil niyabangan siya ni Vincent, na agad namang nagtawanan ang mga tauhan ni Vincent, na parang isip bata raw ang captain nila, na si Vincent naman ay naiinis rin sa sinabi niya, ang ingay raw kasi ni Adrian. Dito naman ay sumagi sa isip ng ating bida, naiingit ba ito na hindi niya nakuha ang banner na ito at napunta sa akin? Sabi nito, at dahil doon, muli na naman niyang itinaas ang bandila, at nagsabi, wala akong pakialam. Ang bandilang ito ay sa akin, ako ang pinakamalakas, sigaw nito para lalong asarin si Vincent, na talagang ninas nga ngayon. Sabi ng isang ito, buwisit na ito, ngayon lang ba siya nanalo sa tanang buhay niya? Isip bata, sabi nito sa ating bida, na inis ngayon, at nasabi pang talagang hindi niya magugustuhan itong si Adrian. Makalapas ng pagkakataong iyon, agad nilang pinagsama-sama ang katawan ng mga napatay nilang kasamahan sa naganap na digmaan. At sabay-sabay nilang pinapanood ngayon ang bangkay ng mga kasama na napatay Jimga halimaw na tinutupok ngayon ng apoy, sa ganitong paraan nila tinatapos ang kanilang misyon. At dahil nga sa pangyayaring ito, ang ilang tauhan ni Vincent sa likuran ay naiiyak sa pangyayaring ito, dahil marami na naman sa kanilang mga kasama ang namatay, na maalam, bagay na ikinalungkot rin itong si Vincent. Ganon rin itong si Arwen at Adrian, titig na titig rin sa bangkay ng mga kasama na namatay sa laban, na ikinalungkot rin ng ating bida. Dito ay agad na nagpaliwanag si Vincent sa naging resulta ng kanilang misyon, sabi nito, kamahalan, sa laban na kinaharap natin sa mga elite orc, ang mga namatay sa pangkat natin ay hindi ganun kataas, pag-uulat nito, na napahinto si Adrian sa kung anong gustong iparating nito sa kanya. Dito naman sabi ni Arwen, kahit na, hindi pa rin magandang kaganapan ang mamamatayan ng kasama, sabi nito, dahil buhay ng kanilang kasama ang nawala, at matuturing na trahedya pa rin iyon. Muling nagsalita si Vincent, sabi nito, ang tagumpay ng digmaan ay sapat na para sa pagluluksa sa mga namatay nating kasama, sabi nito nang nakangiti, na agad namang tinamaan si Adrian na hindi niya gusto ang ganong klaseng salita, na para bang walang pamilya o mga taong nag-aalala sa mga nasawi nilang kasama. Dito ay nagsalitang muli si Vincent, ang pagpapagan sa mga espiritu ng mga nasawing kasamahan sa pamamagitan ng dugo ng mga napatay na mga kalaban ay ang paraan ng Bolorhard para dalhin sila sa mapayapang pamamaalam, sabi nito. Dito ay nahinto muli itong si Adrian, iyon ay dahil ang mga sinabi ni Vincent ay talagang katulad sa dati niyang kaibigan na namatay, hindi lang raw magkaparehas ng pangalan ang dalawa, kundi ang mga katagang sinabi ay parehas rin. Kaya dito ay napapaisip ang ating bida na maaari kayang ang kanyang kaibigan noon na namatay ay na-reincarnate sa katawan ngayon ni Vincent. Dito ay bahagyang iniba ng ating bida ang usapan, at may gustong itanong kay Vincent bilang paglilino sa kanyang napansin. Sabi nito, siya nga pala, itong dami ng hukbo na kasama natin ngayon rito, talagang ito ba ang mga kasama natin nang umalis tayo sa inyong kastilyo? Tanong nito namang may pagtataka, na kinabahan naman ang mga kasama ni Vincent. Dito ay nagsinungaling itong si Vincent, sabi niya, ganun ba, nagkataon lang na may napadaan na mga ranger rito sa atin kaya sumama na rin sila sa laban, sabi nito, sabi naman ng ating bida, ayos pala no, saktong-sakto, ang galing, sabi nito, na alam naman niyang walang tiwala si Vincent sa kanya noong una, kaya naghanda na ito ng isa pang hukbo na tutulong sa kanila. Dito ay hiyang-hiya ang isang ito sa kanyang ginawa, dahil talagang sa umpisa ay inihanda na niya ang lahat ng mga kasama, nagpadala ng iba pang hukbo para lang kung magkataon na mali-mali si Adrian ay hindi sila mauubos. Matapos noon, ay may sinabi pa si Vincent na bagay na nagpapagulo sa kanya sa mga nangyari ngayon, na ngayon lang naganap raw, na napapaisip ngayon si Adrian. Sabi nito, isa ang nakakapagtaka ngayon, bakit ang mga orc combat unit, o mga matataas na uri ng mga orc ay bumaba sa lugar na ito na dati raw ay hindi ginagawa ng mga orc, ibig sabihin may kakaibang nagaganap sa itaas. Nagtataka rin si Vincent na wala sa mga ranger niya ang nakadetect ng paggalaw na ito ng mga orc. Kaya dito ay masama ang kutob nitong si Vincent, at nagsabi na kailangan na nilang bumalik ng Kastuloy kaagad, at baka may lumabas na namang bagong pangkat ng mga halimaw. At ayun na nga, lumipas ang mga oras ng paglalakbay ng pangkat ng ating bida pabalik ng kastilyo, dito ay sinalubong sila ng ama ni Vincent ng may ngiti sa kanyang mukha. Napakahusay ninto, ginawa ninyo ang inyong makakaya, binabati ko kayong lahat sa ligtas ninyong pag-uwi,
papuri ng pinuno ng lugar na ito. Matapos purihin ni Vale Bolorhard ang pangkat ng ating bida, dito ay may kung anong biglang sumagi sa isipan ni Adrian, na lubos na kanyang ikinagalak ng husto. At ayun na nga, biglang itinaas na naman ng ating bida ang kanyang bandila, sabi nito, "Ako ang may-ari ng bandilang ito, ako ang pinakamalakas sa amin," sabi nito, na nagulat ang mga ibang tauhan ni Vale Bolorhard sa pinakita ng ating bida. At tuwang-tuwa na nagtakbuhan ang mga tauhan ni Vale, sabi nito, "Napakahusay ninyo kamahalan, sino mag-aakala na sa unang misyon ninyo ay may nakuha kaagad kayong bandila ng kalaban?" Sabi ng mga ito, na si Adrian ay parang lumilipad ngayon sa tuwa sa tagumpay na kanyang nakamit. Ang mga tauhan naman ng ating bida ay nagsawa na, sabi ng mga ito, "Nyayabang na naman niya ang bandila niya." Sabi naman ng kasama nito, "Ito na ata ang ika-11 na pagmamalaki niya sa bandila niya, hindi ba siya napapagod?" Na itong si Arwen naman ay hindi na lang nagsalita, dahil kahit siya nagsasawa na. At sige pa rin talaga ang isang ito na ipagmalaki ang kanyang bandila, wala nang iba pang mahalaga sa kanya kundi ang trophy na kanyang nakuha, dahil nagpapakita ito na siya ay malakas. Kaya lang sa kakayabang ng ating bida, wala na palang nakikinig sa kanya, kahit ang kanyang tito ay hindi siya pinansin, na agad namang nagpainto sa kanya, mukhang tanga lang pala raw siya. Dito si Vincent ay nagbigay ulat na may kakaiba raw sa bulubundukin, na nagpakita raw kaagad ang mga orc combat unit ng mas maaga na wala sa tamang panahon. Nasabi naman ni Vale na maaari na may nakita raw ang mga ito na malaking bibiktimahin nila, o kaya may nagaganap sa kalagitnaan ng kabundukan, na si Adrian naman ay napapaisip ngayon. Sabi naman ni Vale, "Gusto ko sana na magpahinga ka na ngayon, pero ang binalita mong iyan ay talagang mahalagang bagay, kaya sumunod ka kaagad sa akin." "Masusunod po," sagot ni Vincent. At ayun na nga, matapos salubungin ang hukbo na galing sa digmaan, binuksan na ang tarangkahan at pinapasok na ang mga ito. Dito ay tumingin ng hindi maganda itong si Vincent kay Adrian, na ang ating bida naman ay nagtataka kung bakit ganito na lang makatingin itong isang ito sa kanya. "Kamahalan, napakahusay po ninyo, ginawa ninyo ang inyong makakaya, pagpuri nito sa ating bida," pero ang mukha ay seryoso at parang galit pa. Dito ay nagulat si Adrian, sabi nito, "Anong problema ng isang iyon? Bakit parang kanina pa kakaiba ang kinikilos napan?" Sabi nito, na si Arwen naman ay nagpipilit na pigilan ang kanyang pagtawa. Sabi lang ni Arwen, na mabait naman daw si Vincent, sadyang hindi lang raw talaga mukhang pala kaibigan o makasalamuha sa tao, sa madaling salita hindi marunong magpakita ng tamang emosyon sa tamang pagkakataon, kaya laging parang galit ang mukha, kaya parang nahihiya siya na bumati ng tama. Maya-maya naman, hindi pa nakakapasok ang ating bida sa loob, dito ay biglang may sumigaw ng malakas at tumawag sa pangalan ni Adrian. "Kamahalan," sigaw nitong si Adelia, na ang mukha ay tuwang-tuwa na nakita niya ang ating bida, dahil sa tindi ng pag-aalala nito. "Adelia, anong nangyari?" tanong ni Adrian. "Nag-aalala po ako, hindi ko alam kung anong nangyari na sa inyo roon," sabi nito, kaya nagmamadali raw siyang lumabas para malaman kung buhay o hindi si Adrian. Dito ay may kung ano na namang pumasok sa isipan ng ating bida, sabi nito, "Adelia, may sasabihin ako sa iyo," nakangiting sabi nito. "Ano po yun kamahalan?" tanong nito sa ating bida, na nagtataka. Maya-maya naman ay pinakita ng ating bida ang kanyang hawak-hawak na bandila, sabi nito, "Alam mo ba kung ano ito?" Tanong nito kay Adelia, na si Arwen naman ay napapikit na lang, sabi nito, "Heto na naman siya." Lumipas ang mga oras, ang ating bida ay nasa kanyang silid na, rito ay may nagulat kay Adrian na ang mga scout ranger ay babalik sa kabundukan para magmasid roon. Rito ay nagpaliwanag pa si Vincent kay Adrian, sabi nito, "Wala kaming kakayanan para malaman kung anong bagay ang nagaganap ngayon sa kabundukan, ang plano namin ay pumili lang ng mga mahuhusay sa pagmamasid sa kabundukan para mag-Saturday." Sabi pa ni Vincent, "Ang nais ko lang pong iparating ay hindi na po ninyo kailangang kamahalan ng sumama sa misyong ito." Sabi naman ni Adrian, "Sinong nagsabi na sasama ako?" Tanong nito, dagdag pa ng ating bida, "Bakit ka pa pumunta rito sa kwarto ko para lang ipaalam sa akin ang napag-usapan ninyo sa inyong meeting?" Sabi naman ni Vincent, "Ang commander ng hukbo ng Bolorhard ay inutusan akong ipaalam po sa inyo." Dito ay nainas naman si Adrian, at napapaisip kung anong binabalak ng kanyang tito bakit ito ginagawa ni Vale,
Mukha raw na gusto ng kanyang tito na magkasundo siya at si Vincent. Sabi ng ating bida, naiintindihan ko, kaya maaari ka nang umalis ngayon, sabi nito, na agad namang yumuko itong si Vincent, opo. Magpahinga na rin po kayo, sabi nito sa ating bida. Napabuntong hininga na lang itong si Adrian sa mga nangyayari, dahil nga si Vincent ang tagapagmana, at balak ni Vale na gawing hari si Adrian, tama nga na dapat magkasundo ang dalawa para sa ikatatag ng buong kaharian ng Leonberg. Dito ay biglang natiglan ng ating bida, na para bang may kung anong bagay ang pumasok sa kanyang isipan ngayon. Napatingin pa ito sa bandila ng orc na nasa kanyang harapan ngayon, nag-iisip ng malalim sa mga naging kaganapan sa laban niya sa mga orc. Tanda niya na noong siya ay lumaban sa mga orc, talagang masyado raw siyang nadala sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga orc, iyon ay dahil ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang kantahin ang buong awiting ng pakikipaglaban ng Hymn of Revenge ng buo, na nagamit niya ng buo sa laban lahat. Kaya dito ay napatingin siya sa kanyang mga kamay, pakiramdam niya na maaaring maulit pa raw iyon ng maraming beses. Na para bang mawala siya sa sarili sa oras na magawa niyang ma-recite lahat ng lyrics ng hymn, ngayon pang lumalakas na siya ngayon. Iyon ay dahil ang lahat ng hymn sa pakikipaglaban na alam niya ngayon ay hindi kanya, dahil ang lahat ng hymn na iyon ay galing sa kanyang mga dating karanasan ng kanyang master o mga gumamit sa kanya noong siya ay espada pa. Ngayon ay tataglayan niya ang mga pamamaraan, mga abilidad at lakas na hindi naman talaga sa kanya, na ngayon ay maaangkin na niyang lahat, dahil tanda niyang lahat ito. Kaya rito ay nag-aalab na naman sa determinasyon itong ating bida na magpalakas pa, dahil tulad ng Hymn of Vengeance ng kanyang dating master, na nang magawa niyang maangkin ng ubo, ngayon ay naging Hymn of Requiem na. Napasandal ang ating bida sa kanayang kinauupuan ngayon habang nag-iisip ng nag-iisip, kasabay ng pag-ihip ng hangin sa kanyang bukas na bintana. Dito ay may naramdamang kakaiba itong ating bida, kaya agad itong lumingon sa bukas na bintana ngayon na may pagkaalarma sa kanyang nararamdaman. Ayun na nga, may kung anong ibong kulay puti ngayon ang naririto sa bintanang ito, isang ibon na katulad ng ibon na nagpakita kay Adrian noon sa kanyang naunang buhay. Isang ibong, pagtataka nito, na nanlaki pa ang kanyang mga mata, iyon ay dahil alam niya na may kakaiba sa ibong kanyang nakita ngayon. Ayun na nga, ang ibong pumasok sa kanyang binta ay hindi normal na ibong, sa itsura nito ngayon ay para bang isa itong halimaw, ano kayang nilalang ang ibong ito, at ano ang kinalaman nito sa buhay ng ating bida? Abangan!